In fairness din dito kay GCash, meron siyang pa-cashback. After kong mag-early payment sa kanya kahit 3 buwan pa yung kailangan kong bayaran sa kanyang GLoan. Alam naman natin na hindi lang basta e-wallet itong si GCash, kundi nagpapautang na siya ng G-Credit, G-Gives siya yung GLoan. But for me, GLoan pa lang yung ino-offer sa akin. Siguro kasi dahil mababa yung G-score ko. But anyway, pag-uusapan natin itong cashback ni GCash at pag-uusapan na rin natin kung highly recommend ba talaga na mag-early payment, mag-advance payment dito sa GLoan ni GCash. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko, mga reviews about nga sa mga OLA. Wala nang paligoy-ligoy, pag-uusapan natin itong GLoan ni GCash na kung saan natuwa ako guys sa kanyang pa-cashback. After kong mag-early payment, mag-advance payment, kahit meron pa akong 3 buwan na kailangan bayaran. Kasi mostly 6 months yung loan term na in-offer sa akin ni GCash and wala kang option kung ilang buwan mo siyang babayaran. Like 2 months, 3 months, kundi nakalagay na mismo doon sa loan details at wala ka doon pagpipilian ng loan term na gugustuhin mo. And yun yung medyo nakakainis dito kay GCash kasi 2,000 na nga lang yung offer sa'yo tapos gagawin pa niyang 6 months na sobrang tagal at yun yung ayaw ko sa based on my part guys ha. Pero for me siguro kung mas malaki yung offer sa akin, mas maiintindihan ko pa siguro na pwede siya pang longer term payment para hindi siya ganun kabigat. Eh yung kakilala ko nga 300 lang yung offer sa kanya ni GCash tapos yung loan term niya na in-offer sa kanya 6 months din. Hindi niya grab kasi aanhin niya daw yung 300 na yun na pinapautang GCash tapos babayaran niya ng ganun katagal. Pero bakit nga naman tayo magreklamo? Eh umuutang lang naman tayo. So dito nga, natuwa nga ako dito sa pa-cashback ni GCash. Pero highly recommend ba talaga na mag-advance payment dito sa GLoan ni GCash? I-share ko nga sa inyo yung pag-advance payment ko dito sa GLoan ni GCash. So dito, inopen ko yung application ni GCash and pumunta ako sa kanyang GLoan. At dito nga, meron akong 2,000 na current loan sa kanya. And may 3 buwan pa ako na kailangang bayaran. At sa monthly ko sa kanya is 453 pesos. At dito nakikita natin, no, sabi niya, 2,000 used out of 2,500. Kapag once na binayaran ko na nga yung current na loan ko sa kanya, it's either tataas yung credit limit ko ng 2,500. Pero dito sa baba yung sabi niya, may offer, may change, subject to evaluation. Dito medyo kabado ako kasi may mga nakapagsabi na kapag once daw nag-advance payment ka sa kanya, yung iba daw bigla daw bumagsak yung credit limit nila. From 20k, bigla daw naging 100 na lang yung offer sa kanila. So, ganun yung naging experience nila. So, dito nga, medyo naging kabado ako sa pag-advance payment sa kanya kasi baka mangyari sa akin yung nangyari sa kanila. Sabi nga ng iba, rider nga daw itong GLoan ni GCash. Unlike kay My Advance Loan na kung ano yung current na credit limit mo, tapos nag-early payment ka or advance payment ka sa kanya, yun pa rin yung magiging credit limit mo, hindi siya bababa. Depende na lang kay My Business kung patatasin niya yung credit limit mo. Pero dito, tinry ko pa rin mag-advance payment kay GCash. And medyo kabado malala kasi baka mangyari din sa akin. No? Na baka try rin din ako nitong GLoan ni GCash. So dito, meron pa akong remaining GLoan balance na 1,359.43 pesos. So binayaran ko na yon. And so far, na-offeran pa naman ako guys ng 2,500. Hindi niya ako trinidor. Pinataas pa niya yung credit limit ko na dagdagan ng 500 pesos. Dagdagan ng 500 pesos. Ganun kadamot sa akin itong GLoan ni GCash. Unlike kay My Advance Loan na 4 months ko pa lang siyang ginagamit. Nasa 4,500 na yung credit limit ko sa kanya. Dito kay GCash na sobrang tagal ko nang ginagamit itong si GCash. 2,500 lang talaga yung in-offer sa akin. 500 lang yung tinataas ng credit limit ko. And dito sa installment plan niya, 6 months yung kanyang installment plan, wala kang option kung ilang buwan mo siyang babayaran. Sobrang tagal ng 6 months. Tapos ganun lang kalit yung loan amount na pinapautang sa'yo. Pero okay na din guys, no? And dito may processing fee siya na 3% which is 75 pesos yung makakaltas doon sa 2,500 mo. For me, medyo malaki na yung 75 pesos, no? Pero so far, okay na din. Yung ma-receive kong amount is 2,425 pesos lang. At kung sa processing fee naman yung pag-uusapan, for me, mas okay si Maya Advance Loan. Kasi doon sa 4,500 na in-offer sa akin, almost 3 pesos lang yung kinaltas niya.
Unlike dito kay JLo ni GCash, 75 pesos yung kinaltas niya doon sa 2,500 na in-offer niya sa akin. Pero dito nga guys, no, medyo natuwa ako kay GCash kasi after mga 2 to 3 days yata yon, nakareceive ako ng 115.3 pesos na galing nga dun sa JLo ni GCash at ito is yung cashback niya, pa-cashback ni GCash. So ayun, may pang milk tea na tayo. So far, wala naman naging problema sa akin si JLo ni GCash. Hindi naman niya ako trinidor at tumaas pa nga yung credit limit ko kahit nag-advance payment ako sa kanya. Ewan ko lang sa iba talaga na nakaranas ng biglang pagbagsak ng credit limit nila after na mag-advance payment, like yung credit limit nila is 20k, biglang bumagsak ng 300, 100, ganun lang yung naging offer sa kanila. So for me, hindi recommended talaga na mag-advance payment kay GCash unless merong kinex si GCash na pinataas niya yung credit limit mo, or mas better talaga na tapusin talaga natin yung installment plan na inoffer sa atin nitong si GCash. Pero if ever na naka-receive ka ng text mula sa JLo ni GCash na pinataas niya yung credit limit mo kahit hindi mo pa tapos yung installment plan mo sa kanya, then grab the opportunity kasi nag-text na mismo si GCash at hindi kanya bibiguin doon sa text niya. But make sure na kailangan mo talaga yung pera. So yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo about dito kay GCash. At sa mga merong loan dyan dito sa JLo ni GCash, comment nyo lang sa may comment section yung mga na-experience nyo sa kanya. So yun naman, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!